10 taon akong nagluksa para sa asawang akala ko ay patay na. Pero ngayong gabi, sa gitna ng lamay ni tatay tumayo ang lalaking may mukha ni Javier at bumulong. Beatrice, huwag kang umiyak. Narito na ako para makuha ang atin. Ang amoy ng kandila at matapang na kape ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin dito sa aming munting barangay sa Leyte. Pagod na pagod ako. Pagod ang aking mga kamay sa 10 taong pagtatrabaho sa Manila bilang pagalinis sa ospital at pagod ang aking puso sa pag-aalaga kay Tatay Berto hanggang sa kanyang huling hininga. Ngunit sa kabila ng pagod, ang tanging nagpapatatag sa akin ay ang isiping sa wakas, payapa na si Tatay. Nakaupo ako sa tabi ng kabaong ni Tatay nang biglang huminto ang itim na sasakyan sa tapat ng aming bakuan. Ang mga tao sa lamay ay biglang natahimik. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling bestida at itim na shades. Si Vanessa. Ang bawat hakbang niya sa aming maputik na bakuan ay tila ba isang insulto sa aming kahirapan. Ngunit hindi siya ang dahilan kung bakit tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. Bumaba ang isang lalaki mula sa driver's seat. Ang tindig na iyon, ang paraan ng pag-aayos ng kanyang polo at ang mukhang 10 taon kong tinitigan sa isang lumang litra bago ako matulog gabi-gabi. Javier? Bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi lumabas. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Mabayan ni Javier? Hindi ba't 10 taon na siyang patay? Lumapit si Javier sa kabaong ni Tatay. Hindi siya tumingin sa akin. Lumuhod siya at humagulgol ng malakas. Isang pag-iyak na tila ba punong-puno ng pagsisisi. Tay! Patawarin niyo ako! Ngayon lang ako nakabalik. Patawarin niyo ako! Napatayo ako, nanginginig ang buong katawan. Javier? Buhay ka? Paano? Sabi ng kumpanya ng barko, lumubog ang sinasakyan mo. Sabi nila, wala nang nakaligtas. Tumayo si Javier at dahan-dahang humarap sa akin. Wala ang lungkot sa kanyang mga mata nang magtagpo ang aming paningin. Beatrice, nabulag ako ng tadhana. Nawalan ako ng alaala matapos ang aksidenteng yon. Ngayon ko lang nalaman ang lahat. Ngayon ko lang natandaan kung sino ako. Amnesia? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. 10 taon, Javier? 10 taon akong nagpakasakit para palakihin ang anak natin. 10 taon akong nagmukhang kawawa sa Manila para lang may maipadala kay tatay at kay Micaela dahil akala ko wala na ang tatay niya. Tapos sasabihin mo na yun mo lang naalala? Huwag ka namang ganyan, Beatrice. Sabat ni Vanessa habang humahawak sa braso ni Javier. Ang mga kuko niya ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng mga kandila. Si Javier ay biktima rin. Kung hindi dahil sa akin, baka namatay na siya sa hirap sa Manila. Ako ang nag-alaga sa kanya nang wala siyang maalala. Sino ka ba? Tanong ko. Siya si Vanessa. Sagot ni Javier, ang boses niya ay naging matigas. Siya ang asawa ko ngayon. Siya ang tumulong sa akin para makabangon at magkaroon ng negosyo. Narito kami para bigyan ng disenteng libing si Tatay Berto. Disenteng libing? Tumingin ako sa kabaong ni Tatay. 10 taon kami nagdusa rito, Javier. Ni isang sentimo wala kaming natanggap mula sa'yo. Ngayong patay na si Tatay, saka ka magpapakita? Biglang lumabas si Micaela mula sa kusina. Ang aking 20 taong gulong na anak ay napatigil nang makita ang lalaki nasa harap ko. Ang mga mata niya ay napuno ng luha. Daddy? Micaela! Ang anak ko! Javier opened his arms and to my horror, Micaela ran towards him. Daddy! Buhay ko! Akala ko iniwan mo na kami. Yakap ni Micaela sa ama. Napasandal ako sa pader. Ang sakit na makitang ang anak ko ay yumayakap sa lalaking naging sanhi ng lahat ng hirap ko. Javier looked at me over Micaela's shoulder and for a split second, a smirk appeared on his face. Isang nising punong-puno ng katusuhan. Nang gabi ring yon, matapos ang ilang oras na pakikipag-usap sa mga kamag-anak,
Hinarap ko si Javier sa kusina habang natutulog na ang lahat. Ano ang kailangan mo, Javier? Hindi ako naniniwala sa amnesia mo. Alam ko ang laro mo. Mariin ko sabi. Javier leaned against the wooden table of Tatay Berto. He lit a cigarette, ignoring the fact that we were in a house of mourning. Matalino ka pa rin, Beatrice. Pero huli na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa lupa na iniwan ni Berto. Alam ko ito na ang pinakamalaking taniman ng niyog dito sa bayan natin. Para yon kay Micaela. Yon ang huling habilin ni tatay. Kay Micaela nga, nisi niya. At bilang ama niya, ako ang may karapatang humawak ng lahat ng para sa kanya. Tingnan mo ang sarili mo, Beatrice. Isang hamak na katulong sa Manila. Sa tingin mo ba, paniniwalaan ka ng pamilya Salvador? Sa tingin mo ba, pipiliin ka ni Micaela kapag pinatikim ko siya ng buhay na hindi mo kayang ibigay? Hayop ka. Akma ko siyang sasampalin, ngunit nahuli niya ang aking kamay. Ang higpit ng pagkakahawak niya ay tila ba nagpapaalala sa akin kung gaano siya kadelikado. Huwag mong subukan ng pasensya ko, Beatrice. 10 taon akong naghintay para mamatay ang matandang yon. Ngayong wala na siya, kukunin ko ang lahat. Vanessa and I deserve this life. Mag-impake ka na dahil pagtatapos ng libing, wala ka ng lugar sa pamamahay na ito. Binitiwan niya ang kamay ko ng marahas. Nanatili akong nakatayo sa dilim ng kusina, nanginginig sa galit at takot. Tumingin ako sa bintana, sa malawak na lupain na pinaghirapan ni tatay. Hindi ko hahayaang makuha niya ito. Hindi ko hahayaang masira niya ang buhay ni Micaela gaya ng pagsira niya sa buhay ko. Kung kailangang maging halimaw ako para protektahan ang anak ko, gagawin ko. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kwarto ni tatay. Alam kong may kung anong itinatago si tatay bago siya mamatay. Isang lumang hupsat na laging nasa ilalim ng kanyang higaan. Ang laban ay nagsisimula pa lang, Javier. Akala mo ay patay na ang Beatrice na iniwan mo, 10 taon na ang nakakaraan? Pero nagkakamali ka. Dahil ang babaeng binalikan mo ngayon ay handang pumatay para sa kanyang danggal. Hindi nagpatulog sa akin ang malamig na simoy ng hangin sa Leyte o ang mabigat na kaba sa aking dibdib. Buong gabi akong nakaupo sa tabi ng kabaong ni tatay, tinitingnan ang kanyang payapang muka habang sa kabilang silid ay naririnig ko ang mahimbing na pagtulog ng lalaking itinuring kong patay sa loob ng 10 taon. Ang bawat hilik ni Javier ay tila ba isang insulto sa bawat sakripisyo ko sa Manila. Kinaumagahan, maaga akong naghanda ng kape para sa mga nakiramay na nanatili sa aming bakuran. Ngunit, bago ko pa man mailapag ang mga tasa, bumaba na si Vanessa mula sa itaas. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk robe, tila ba nasa loob siya ng isang hotel at hindi sa gitna ng isang lamay sa probinsya. Good morning, Beatrice! Bati niya ng may halong pangungutya. Ang baho naman dito. Wala ba kayong air purifier? Javier and I are not used to this kind of humidity and, well, the smell of cheap candles. Hindi ko siya sinagot. Pinagpatuloy ko ang pagbubuhos ng kape, ngunit hindi siya tumigil. Lumapit siya sa akin at tiningnan ang aking mga kamay. Magaspang, may mga sugat mula sa pagtatrabaho at maitim ang mga kuko. Look at your hands, Beatrice. Napabayaan mo na ang sarili mo. No wonder Javier didn't remember you easily. Sa Manila, ang mga babaeng kasama niya ay kasing kinis ng porselana. You look more like a servant than a wife. Bulong niya, bago kumuha ng isang baso ng tubig. Vanessa, lumugar ka. Bariin kong sabi, hindi tinitingnan ang kanyang muka. Nasa ilalim ka ng bubong ng tatay ko. Kung hindi mo gusto ang amoy dito, malawak ang pinto. Maaari kang umalis. Tumawa siya ng mahina. Bubong ng tatay mo? Not for long, Beatrice. Javier is the man of the house now. And Micaela, well, she seems to like me already. Saktong lumabas si Javier mula sa silid, bit-bit ang isang malaking box. Kasunod niya si Micaela na bakas ang pananabik sa kanyang mga mata. 10 taon kong pinalaki si Micaela sa hirap, at ngayon,
Nakikita ko ang ningning sa kanyang mga mata na kailanman ay hindi ko naibigay. Micaela anak, look at this. Sabi ni Javier habang binubuksan ang box. Isang mamahaling laptop at isang designer bag ang tumambad sa amin. I know I wasn't here for your birthdays, but I want to make up for it. Starting today, you will have everything you want. Daddy, ang ganda nito, thank you po! Yakap ni Micaela sa ama. Tumingin siya sa akin, may halong pagmamalaki at panunumbat. Nay, tingnan mo. Sabi sa inyo, hindi tayo kinalimutan ni Daddy. Micaela, ibalik mo iyan. Malamig kong utos. Hindi natin kailangan ng mga mamahaling gamit, lalo na't galing sa taong 10 taon tayong pinabayaan. Nay naman, bakit ba ang bitter nyo? Sagot ni Micaela, ang boses niya ay tumaas. Daddy is trying his best. Amnesia nga, di ba? Hindi niya kasalanan kung hindi niya tayo naalala agad. At least na yon, narito na siya para tulungan tayo. Tulungan? Umarap ako kay Javier. Javier, itigil mo itong palabas na ito. Alam nating dalawa kung bakit ka narito. Huwag mong gamitin ang anak natin para makuha ang gusto mo. Beatrice, ang dumi talaga ng isip mo, iling ni Javier. Tila ba siya pa ang biktima? I just want to be a father. Gusto ko lang bumawi. Is it a crime to love my daughter? Hindi na ako nakasagot dahil biglang hinawakan ni Vanessa ang maleta ko na nasa tabi ng pinto. Marahas niya itong itinapon sa labas, diretso sa maputik na bahagi ng bakuran. Anong ginagawa mo? Sigaw ko. Tatay's room is the biggest, right? Sabi ni Vanessa habang nakapamewang. Since he's gone, Javier and I will take that room. You can sleep in the storage area or wherever you used to sleep when you were a servant in Manila. After all, you're just the ex now. Vanessa, bastos ka. Silid iyon ni tatay. Wala pa siyang 1 linggong patay. Sigaw ko pilit na binabawi ang aking mga gamit. Nay, hayaan niyo na sila. Sigaw ni Micaela na pumagit na sa amin. Auntie Vanessa is right. Mas kailangan nila ng maayos na tulugan dahil hindi sila sanay dito. Doon na lang muna kayo sa silid ko, Nay. Sa sahig na lang po ako. Napatigil ako. Ang sakit na naramdaman ko ay mas matindi pa sa 10 taong pagkayod sa Manila. Ang sarili kong anak, kinakampihan ng mga taong kakarating lang at humahamak sa akin. Micaela, anak, ganyan na ba ang tingin mo sa akin? Bulong ko, ang luha ay hindi ko na mapigilan. Nay, please. Ayoko ng gulo habang narito si Daddy. Just let them be. Sagot ni Micaela bago sumunod kay Javier at Vanessa sa loob ng silid ni tatay. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala habang naririnig ko ang tawanan ni Vanessa at Javier sa loob ng silid na dating puno ng kapayapaan ni tatay. Ang bawat gamit ni tatay ay marahas nilang inilabas at itinambak sa gilid. Dahan-dahan akong lumuhod para pulutin ang mga gamit ni tatay. Doon, sa ilalim ng kanyang higaan na pilit nilang inilipat, nakita ko ang lumang hopsa. May munting kandado ito at may nakasulat na pangalan ko sa itaas. Para kay Beatrice. Nanginginig ang aking mga kamay. Sa gitna ng pagkatalo ko sa sariling pamamahay, tila ba may munting tinig si tatay na nagsasabing hindi pa tapos ang laban? Binuksan ko ang hupsak gamit ang isang susi na laging suot ni tatay sa kanyang leeg. Nang bumukas ang takip, hindi pera ang nakita ko. Kundi mga lumang resibo, mga sulat, at isang legal na dokumento na may tatak ng kumpanya ng barko ni Javier 10 taon na ang nakakaraan. Nanlaki ang aking mga mata sa nabasa ko. Ang petsa ng dokumento ay 2 taon matapos ang aksidente. Javier was not missing. He was claiming his insurance benefits under a different name, while Vanessa was listed as the sole beneficiary. Amnesia ha? Bulong ko sa gitna ng aking panginginig. Ngayon, Javier, titingnan natin kung hanggang saan naabot ang katusuhan mo. Ang bawat papel na hawak ko mula sa lumang hupsat ni tatay ay tila ba nag-aapoy sa aking mga kamay. Sa gitna ng dilim ng storage area kung saan ako pansamantalang nakasilong, ang tanging liwanag ko ay isang upos ng kandila. Ngunit sapat na yon para mabasa ang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot.
Hindi lang insurance claims ang nakita ko. May mga liham din doon. Mga liham na ipinadala ni Javier kay tatay 8 taon na ang nakakaraan. Humihingi siya ng pera, nagbabantang sasaktan kami kung magsusumbong si tatay sa mga awtoridad na buhay pa siya. Nanlambot ang aking mga tuhod. Kaya pala laging balisa si tatay nung nabubuhay pa siya. Kaya pala pilit niya akong pinag-a-abroad sa Manila para malayo kami rito. Pinoprotektahan niya ako mula sa halimaw na pinakasalan ko. Patawarin niyo ako, tay! Bulong ko habang hinahaplos ang litrato ni tatay na nahanap ko sa ilalim ng mga dokumento. Napakabulag ko. Akala ko ako ang nag-aalaga sa inyo, pero kayo pala ang bumubuhat sa krus na dapat ay sa akin. Biglang bumukas ang pinto ng storage area. Pumasok si Vanessa, nakatakip ang ilong sa amoy ng alikabok. Ano pang ginagawa mo rito, Beatrice? Hindi ka pa ba matutulog? O baka naman naghahanap ta ng mga hiyas na itinago ng tatay mo? Mabilis kong isinarado ang hopsat at itinago sa likod ng mga lumang sako. Wala kang pakialam, Vanessa. Lumabas ka rito. Tumawa siya ng nakakaasar at lumapit sa akin. Alam mo, Beatrice, naaawa ako sa'yo. You're so pathetic. Nagtatrabaho ka bilang tagalinis sa Manila, habang si Javier ay nagpapakasasa sa pera ng insurance na dapat ay para sa inyo. Pero alam mo kung ano ang pinakamasakit? Walang maniniwala sa'yo. Javier is a charismatic man. Ang buong bayan ay bilib sa kanya, lalo na ang anak nyo. Anong ibig mong sabihin? Bukas na bukas, pagkatapos ng libing, ilalabas na ni Javier ang mga papeles para ibenta ang taniman ng niyog. Kailangan na namin ng pera para bayaran ang mga utang niya sa kasino sa Manila. At si Micaela? Pumayag na siyang pumirma bilang witness. Sinabi ni Javier na gagamitin ang pera para pag-aralin siya sa Europe. Isagang andang pangarap para sa isang inosenteng bata, di ba? Napatayo ako ng marahas. Hindi niyo pwedeng gawin yun. Ang lupain yun ay pawis at dugo ni tatay. Yun lang ang tanging pamana niya kay Micaela. Pamana? Well, consider it a payment for the 10 years that Javier was dead. Ngisi ni Vanessa bago tuluyang lumabas ng silid. Hindi ako pwedeng manahimik. Lumabas ako ng storage area at tinungo ang kwarto ni Micaela. Nakita ko siyang nakahiga, suot ang bagong headphones na ibinigay ni Javier. Marahas ko itong tinagunal sa kanyang tainga. Micaela, makinig ka sa akin. Huwag kang papayag na ibenta ang lupa. Niloloko ka lang ng daddy mo. Sigaw ko. Nay, ano ba? Gabi na, nag-e-eskandalo na naman kayo. Ines na sabi ni Micaela. Daddy said it's for my future. Gusto niyo ba ako mabulok dito sa Leyte gaya niyo? Gusto niyo bang maging tagalinis din ako sa Manila? Micaela, hindi yun ang punto. Ang daddy mo, hindi siya nawala ng alaala. Narito ang ebidensya. Ipinakita ko sa kanya ang ubsak, pero bago ko pa ito mabuksan ay pumasok na si Javier. Anong gulo ito? Tanong ni Javier nang may malumanay na boses. Tila ba isang mapagmahal na ama na nag-aalala. Daddy, sinanay kung ano-anong sinasabi tungkol sa inyo. Sumbong ni Micaela, tumatakbo sa likod ni Javier para magtago. Tumingin sa akin si Javier, at sa isang iglap, nakita ko ang kidlat ng galit sa kanyang mga mata nang makita niya ang hopsat sa aking kamay. Beatrice, ibigay mo sa akin ang kahon na yan. Ninanakaw mo ang mga gamit ni Berto. Hindi ito sa'yo, Javier. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginawa mo kay tatay. Sigaw ko. Micaela, anak, pumasok ka muna sa loob ng kwarto ni Auntie Vanessa. Mag-uusap lang kami ng nanay mo. Utos ni Javier. Nung una ay nag-alinlangan si Micaela, pero nang makita ang seryosong mukha ni Javier, ay sumunod din siya. Nang kaming dalawa na lang ang naiwan sa madilim na pasilyo, biglang sinakal ni Javier ang aking leeg at isinandal ako sa pader. Ang kanyang mukha ay tila ba na ding isang demonyo? Akala mo ba matatalo mo ako sa mga lumang papel na yan? Bulong niya. Ang boses ay puno ng lason. I don't care what Berto kept. Bukas, pagkalibing sa matandang yon, akin na ang lupang ito. At kung susubukan mong humadlang,
Sisiguraduhin kong pati si Micaela ay itatakwil ka. Ipapakita ko sa kanya ang mga ebidensya na nagpapatunay na nagkaroon ka ng ibang lalaki sa Manila. I have the resources, Beatrice. I have the money. Ikaw? Wala kang kahit ano kundi ang amoy ng disinfectant sa balat mo. Binitiwan niya ako at marahas na hinablot ang hopsat mula sa aking kamay. Tumawa siya ng mapait at naglakad palayo, dala ang tanging sandata ko. Napaupo ako sa sahig, humihingal at nanginginig. Ngunit sa ilalim ng aking palad, naramdaman ko ang isang matigas na bagay. Isang piraso ng papel na nahulog mula sa kahon ng abluting ito ni Javier. Dahan-dahan ko itong binuklat. Hindi ito resibo. Ito ay isang sulat mula sa abogado ni tatay sa Tacloban. May nakasulat na pangalan, Ati Lazaro. At ang huling pangungusap ay tila ba isang hudyat ng digmaan. Don Berto, the transfer of ownership to Micaela is finalized. Only Beatriz can authorize any sale until the child reaches 25. Mumiti ako sa gitna ng aking mga luha. Akala mo ay nakuha mo na ang lahat, Javier. Pero hindi mo alam. Ang pinakamahalagang piraso ng puzzle ay nasa kamay ko pa rin. Bukas, sa harap ng puntod ni tatay, malalaman mo kung anong klaseng asawa ang iniwan mo 10 taon na ang nakakaraan. Madilim pa ang langit nang lisanin ko ang aming tahanan. Habang ang lahat ay mahimbing pang natutulog. Lalo na sina Javier at Vanessa na tila nagdiriwang na sa pagkakakuha ng iron box ni tatay, mabilis akong sumakay sa unang bus patungong Tacloban. Hawak ko nang mahigpit sa aking dibdib ang piraso ng papel na nalaglag kagabi. Ito ang tanging pag-asa ko. Ito ang huling hininga ni Tatay Berto na pilit kong isinasalba. Habang umaandar ang bus sa palikolikong kalsada ng Leyte, hindi ko mapigil ang mapatingin sa aking mga palad. Magaspang, may mga kalyo at bakas ang 10 taon ng paggayod bilang tagalinis sa Manila. Ikinahiya ako ni Javier kanina dahil sa amoy ng disinfectant sa aking balat. Pero hindi niya alam, ang amoy na yon ang nagpaaral kay Micaela at nagpatayo ng bawat pader ng bahay na gusto niyang angkinin ngayon. Tay, gabayan niyo po ako. Bulong ko habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa malayo. Pagdating ko sa Tacloban, agad kong hinanap ang opisina ni Ati Lazaro. Isang matandang gusali ito malapit sa Kapitolyo. Pagpasok ko, isang seryosong lalaki na may maputing buhok ang sumalubong sa akin. Mrs. Beatriz Salvador, inaasahan ko na ang pagdating mo. Bungad ni Ati Lazaro. Pinapasok niya ako sa kanyang opisina na puno ng mga makakapal na libro at amoy ng lumang papel. Attorney, nahanap ko po ito sa mga gamit ng tatay ko. Inabot ko sa kanya ang lukot na papel. Totoo po ba? Hindi pwedeng ibenta ni Javier ang lupa? Huminga ng malalim ang abogado at isinuot ang kanyang salamin. Beatrice, alam ni Berto ang lahat. 5 taon na ang nakakaraan pumunta siya rito. Alam niyang buhay si Javier. Alam niyang nagtatago ang asawa mo sa Manila kasama ang ibang babae. Napatigil ang mundo ko. Alam ni tatay? Pero, bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil binu-blackmail siya ni Javier. Pahayag ni Ati Lazaro na tila ba isang bumbang sumabog sa aking pandinig. Nagbanta si Javier na kukunin niya si Micaela at ilalayo sa inyo kung hindi siya bibigyan ng pera ni Berto buwan-buwan. Pinrotektahan ka lang ng tatay mo, Beatriz. Ayaw niyang madagdagan ng pasanin mo habang nagtatrabaho ka sa Manila. Napahagulgol ako. Ang sakit na isiping habang ako ay nagpapakapod, ang tatay ko ay mag-isang humaharap sa demonyong iyon dito sa probinsya. Ang bawat pisong ipinadala ko, malamang ay napupunta rin sa sugal at luho ni Javier dahil sa pananakot niya kay tatay. Pero may ginawa si Berto, pagpapatuloy ng abogado. Inilipat niya ang titulo ng lahat ng lupain sa pangalan ni Micaela. Pero dahil alam niyang gagamitin ni Javier ang bata, naglagay siya ng guardianship clause. Hanggat hindi nagbe-25 anyos ang anak niyo, ikaw lang ang tanging may karapatang pumirma sa anumang dokumento ng benta. At may isa pa, kumuha si Ati Lazaro ng isang folder mula sa kanyang vault. Nag-iwan si Berto ng isang affidavit, isang testimony, at tungkol sa pambububog at pananakot ni Javier sa kanya.
Kapag inilabas natin ito, hindi lang karapatan sa lupa ang mawawala kay Javier. Maari siyang makulong sa kasong grave coercion at child abandonment dahil sa pagpapanggap niyang patay siya para takasan ng sustento. Attorney, kailangan nating kumilos. Mariin kong sabi habang pinapahid ang aking mga luha. Ngayong hapon ang huling gabi ng lamay. Bukas ang libing. Balak nilang papirmahin si Micaela bukas na bukas din. Huwag kang mag-alala, Beatrice. Ihahanda ko ang mga papeles. Pupunta ako sa inyo bukas kasama ang mga otoridad. Pangako ni Ate Lazaro. Bumalik ako sa aming barangay na may dalang bagong lakas. Ngunit pagdating ko sa tapat ng aming bahay, nakita ko ang maraming tao. May isang malaking tent na nakatayo at isang pamilyar na boses ang umaalingaw sa loudspeaker. Sa lahat ng mga kababayan natin dito, nais ko pong ipakilala ang aking anak, si Micaela Salvador. Sigaw ni Javier habang nakatayo sa isang munting entablado. Siya ang magpapatuloy ng legacy ng mga Salvador at bilang pasasalamat sa inyong suporta, magkakaroon tayo ng malaking handaan bukas matapos ang libing. Nakita ko si Micaela sa tabi niya, nakasuot ng mamahaling puting bestida. Mukhang isang prinsesa na nabulag ng wad na ningning. Sa tabi naman nila ay si Vanessa, na nakangiti ng mapanukso habang nakatingin sa akin mula sa malayo. Lumapit ako, pero bago pa ako makatapak sa bakuan, hinarang ako ng dalawang lalaking hindi ko kilala. Mga tauhan ni Javier mula sa Manila. Beatrice, pasensya ka na. Sabi ni Javier habang dahan-dahang bumababa ng entablado at lumalapit sa akin. Nagpasya ang pamilya. Dahil balisa ka at tila nawawala sa sarili dala ng pagod, hindi ka na muna namin papayagang makalapit sa kabaong ni Berto. Baka kasi gumawa ka pa ng iskandalo. Javier, anong kalokohan ito? Tatay ko ang nakahimlay dyan. Sigaw ko. Nay, please! Huwag na kayo mag-eksena. Sigaw ni Micaela mula sa malayo. Nakakahiya po sa mga bisita. Sabi ni Daddy, kailangan nyo lang magpahinga dahil mukha na kayong baliw. Napatitig ako kay Micaela. Ang anak ko, ang anak na 20 anyos kong iningatan, tinatawag na akong baliw sa harap ng maraming tao. Micaela, bulong ko. Ilayas niyo na iyan. Malamig na utos ni Javier sa kanyang mga tauhan. Dalhin siya sa lumang dampa sa dulo ng taniman. Huwag siyang pakakawalan hanggat hindi natatapos ang libing bukas. Kinaladkad ako ng mga lalaki habang ang buong barangay ay nakatingin lang. Ang iba ay naaawa, pero ang karamihan ay naniniwala sa matatamis na salita ng binalikang si Javier. Habang ipinapasok ako sa madilim at mabahong dampa, narinig ko ang huling tawa ni Vanessa mula sa malayo. Nguwet sa loob ng aking bulsa, mariin kong hinahawakan ang calling card ni Ate Lazaro. Akala mo ay nakulong mo na ako, Javier. Pero hindi mo alam, ang bawat oras na itatagal ko rito sa dampa ay dagdag na pa ako sa kabaong ng iyong kasinungalingan. Bukas, Javier. Bukas ang lupang gusto mong ibenta ang siyang lalamon sa iyo ng buo. Ang amoy ng nabubulok na kahoy at dumi ng hayop sa loob ng dampa ay tila sumasakal sa aking hininga. Sa labas, naririnig ko ang tawanan ng dalawang lalaking nagbabantay sa akin, kasabay ng malakas na tugtog mula sa aming bakuran. Isang pista ang ginagawa ni Javier, habang ang bangkay ni Tatay Berto ay nasa loob pa ng bahay. Ang bawat halahak na naririnig ko ay tila bapaho na ibinabaon sa aking puso. Nay, bakit ang dumi niyo? Ang boses ni Micaela mula sa aking alaala ay tila isang latigo. Mas masakit pa sa pagkakakulong ang malamig na tingin ng aking anak. Ngunit hindi ko pwedeng hayaang lamunin ako ng pait. Dinapa ko ang aking mukha sa lupa at pilit na kinalikot ang ilalim ng dingding ng gawa sa kawayan. 10 taon akong naglinis ng mga ospital sa Maynila. Alam ko kung paano humanap ng butas sa mga sulok na hindi napapansin ng iba. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Vanessa, nakatakip ang ilong ng panyo, suot ang kanyang mamahaling sapatos na hindi nababagay sa maputik na sahig ng dampa. You look miserable, Beatrice. Pangumutya niya.
Dito ka lang pala nararapat, sa tabi ng mga basura. Kinausap na ni Javier ang kapitan ng barangay. Sinabi niya na nag-breakdown ka raw dahil sa sobrang stress at kailangang i-isolate para hindi ka makasakit sa sarili mo. Everyone believes him. Sino nga naman ang maniniwala sa isang labandera laban sa isang matagumpay na businessman? Businessman? Vanessa, huwag ka magpatawa. Sabi ko habang pilit na tumatayo, tinitiis ang hapdi ng aking mga gasgas. Alam ko ang tungkol sa mga utang ni Javier sa kasino. Alam ko na, ang insurance money na kinulimbat nyo ay naubos na. Kaya kayo narito, di ba? Desperado na kayo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Vanessa. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking panga ng napakahigpit. Kaya nga, kailangan naming pirmahan ni Micaela ang mga papeles bukas pagkatapos ng libing. And don't worry about your daughter. Papasalamatan ka pa niya kapag dinala na namin siya sa Maynila at inilayo sa bahong dala mo. Huwag mong lulubayan ang anak ko. Sigaw ko pero tinulak niya ako pabalik sa sulok. Huli na, Beatrice. The buyers from Manila are coming to the funeral. They want the land and we want the cash. Simple business. Lumabas siya at muling nilak ang pinto mula sa labas. Nang muling bumalot ang katahimikan, naramdaman ko ang matinding takot para kay Micaela. Hindi lang lupa ang kukunin nila. Gagamitin nila ang anak ko hanggang sa wala na itong silbi. Ginamit ko ang huling lakas ng aking mga kamay. Sa ilalim ng papag, may nakita akong isang lumang tabak na ginagamit ni tatay sa pagtatabas ng niyog. Kinakalawang na ito pero matalas pa ang dulo. Dahan-dahan kong inukit ang bahagi ng sahig na kawayan hanggang sa lumuwag ang mga tali nito. Sa gitna ng kadiliman, gumapang ako palabas ng dampa. Ang ulan sa Leyte ay tila naging kakampi ko, itinatago ang tunog ng aking pagtakas. Tumakbo ako patungo sa dulo ng taniman, sa gitna ng matatangkad na puno ng niyog. Ang bawat sapa at putik ay tinahak ko hanggang sa marating ko ang kalsada. Nakarating ako sa tapat ng Barangay Health Center, hingal na hingal at puno ng dumi. Doon, nakita ko ang isang itim na van na may mga plakang Maynila. Dalawang lalaking may nakasukbit na baril sa bewang ang nakikipag-usap kay Javier sa madilim na bahagi ng bakuran. Siguraduhin mo lang na pipirma ang bata bukas, Javier, sabi ng isang lalaki na may nakakatakot na boses. Ang boss namin, ayaw nang nadidelay. Kung hindi, alam mo kung anong mangyayari sa pamilya mo. Oo, boss. Pangako, hawak ko na ang anak ko. Wala nang makakapigil. Nanginginig na sagot ni Javier. Nang lamig ang buong pagkatao ko. Hindi lang basta buyers ang kausap ni Javier. Sila ang mga taong pinagkakautangan niya. Mga halimaw na walang sinasanto. At si Micaela? Ang aking Micaela ang gagawin niyang bayad. Kinuha ko ang calling card ni Ate Lazaro mula sa aking basang bulsa. Nang inginig ang aking mga daliri habang binubura ang putik dito. Kailangan ko siyang tawagan. Kailangan kong iligtas ang anak ko bago pa maging huli ang lahat. Ngunit bago ko pa mahawakan ang telepo, sa pampublikong booth, isang kamay ang tumakip sa aking bibig at hinila ko pabalik sa anino ng mga puno. Huli ka! Ang bulong ay kay Javier. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit sa ilalim ng liwanag ng buwan. Akala mo ba matatakasan mo ang impyernong inihanda ko para sa iyo? Itinutok niya ang isang patalim sa aking tagiliran. Sa di kalayuan, narinig ko ang iyak ni Micaela na tinatawag ang pangalan ko. Ang bawat diin ng patalim ni Javier sa aking tagiliran ay tila ba kumpas ng kamatayan na nagpapatigil sa aking paghinga. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng mga puno ng niyog na dati ay simbolo ng kapayapaan ni tatay, nakikita ko ang mukha ng lalaking minahal ko noon. Ngunit na yon, wala na akong makita kundi ang isang halimaw na nagkukubli sa likod ng magandang kasuotan. Huwag kang sisigaw, Beatrice. Bulong niya, ang boses ay puno ng lason. Isang maling tunog mo lang. At sisig, uraduhin kong hindi mo na masisilayan ang paglibing sa tatay mo bukas. Akala mo ba matalino ka? Akala mo ba ay hahayaan kita? Javier, ang anak natin. Hirap kong sabi, habang pilit na iniiwas ang aking katawan sa talim. Naririnig mo ba? Tinatawag niya ako.
Ibubenta mo ba talaga ang sarili mong dugo sa mga taong yon? Tumawa siya ng mapait, isang tunog na nagpatayo ng aking balahibo. Hindi ito tungkol sa pagbebenta, Beatrice. Ito ay tungkol sa survival. 20 milyong piso ang utang ko sa Manila. Akala mo ba ay madaling takasan ang mga taong yon? Kung hindi mapipirmahan ni Micaela ang waiver bukas, hindi lang ako ang mamamatay. Isasama ko kayong lahat sa impyerno. Biglang lumitaw si Vanessa mula sa anino. May hawak na isang tumpok na mga damit. Javier, bilisan mo! Baka makita tayo ni Micaela. Sabi ko sa'yo, dapat ay tinapos mo na ang babaeng ito nung una pa lang. Nay? Nay, nasaan po kayo? Ang boses ni Micaela ay papalapit na sa kinaroroonan namin. Nakita ko ang anino ng aking anak sa malayo, hawak ang kanyang cellphone bilang flashlight. Ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala. Sa isang sandali, nagkaroon ako ng pag-asa. Sasabihin ko ang totoo. Ipakikita ko sa kanya ang demonyong nasa harap ko. Ngunit bago ako makapagsalita, marahas na hinila ni Javier ang aking buhok at itinago ako sa likod ng isang malaking puno. Itinutok niya ang patalim sa aking leeg, habang si Vanessa naman ay humarap kay Micaela ng may plastik na niti. Micaela, iha! Bakit ka narito sa labas? Ang dilim na! Ani Vanessa, ang boses ay kasing tamis ng asukal pero kasing talim ng basag na salamin. Auntie Vanessa? Narinig ko po si nanay. Akala ko po ay tumakas siya sa dampa. Sagot ni Micaela, nanginginig ang boses. Huwag kang mag-alala. Nakita namin siya kanina. Sumama siya sa mga barangay tanod, dinala siya sa health center sa kabilang bayan para bigyan ng pampakalma. Masyado kasing naging violent ang breakdown niya. Pagsisinungaling ni Vanessa. Pero, bakit hindi siya nagpaalam sa akin? Dahil ayaw niyang makita mo siyang ganoon, Micaela. Sabat ni Javier habang dahan-dahang lumalabas mula sa anino. Maayos na ang kanyang tindig at wala na ang patalim sa kamay. Itinago niya ako sa likod ng mga palapa ng niyog, nakatali ang aking mga kamay at nakapiring ang aking dibig gamit ang panya ni Vanessa. Trust me, anak. Bukas, pagkatapos ng libing ni Lolo, magiging maayos din ang lahat. Mag-impahe ka na ng gamit mo. Pagkapirma mo sa mga papeles sa harap ng lawyer ni Daddy, lilipad na tayo agad sa Manila. Pangako po yan, Daddy? Pangako, anak. I will give you the life you deserve. Pinanood ko mula sa aking kinaroroonan ang pagtalikod ni Micaela. Ang sakit ay mas matindi pa sa sugat ng patalim. Ang sarili kong anak, naglalakad patungo sa bitag habang ako ay nakagapos sa dilim. Nang mawala si Micaela sa paningin, muling humarap sa akin si Javier. Hinablot niya ang aking panga. Ngayon, Beatrice, narito ang plano. Mananatili ka rito sa madilim na bahaging ito ng taniman, walang makakahanap sa iyo rito. Bukas ng hapon, kapag naibenta na ang lupa at nasa eroplano na kami ni Micaela sa kako, laipasasabi sa mga tauhan ko kung nasaan ka. Kung gusto mo makita pa ang anak mo, huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Pilit kong sigaw sa likod ng panyo, ang mga luha ko ay humahalos sa putik sa aking pisngi. Vanessa, kunin mo ang iron box ni Berto sa sasakyan. Susunugin natin ang lahat ng dokumento dun layon din. Utos ni Javier. Nanlaki ang aking mga mata. Ang iron box, ang tanging ebidensya ko. Kinuha ni Vanessa ang lumang kahon ni tatay at nagningas ang isang maliit na apoy sa gitna ng taniman. Nakita ko ang mga resibo, ang mga sulat ni tatay at ang insurance documents ni Javier na unting nilalamon ng apoy. Tumawa si Vanessa habang pinapanood ang pag-abo ng aking huling alas. Wala na, Beatrice. You are officially a nobody, nisi ni Vanessa. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, may isang bagay silang nakalimutan. Ang piraso ng papel na nalaglag sa aking bulsa kanina habang kinakaladkad ako ni Javier. Ang calling card ni Ate Lazaro na may nakasulat na numero ng satellite phone. Dahan-dahan, habang sila ay abala sa pagsunog, ginalaw ko ang aking mga daliri sa likuran ko. Ang basang lupa ay naging kakampi ko.
Naramdaman ko ang tulis ng isang pirasong kawayan sa tabi ko. Ginamit ko ito para kiskisin ang tali sa aking mga pulso. Ang bawat hapdi ng pagkakasugat ng aking balat ay tila nagbibigay sa akin ng lakas. Huwag kang susuko, Beatrice, para kay Micaela, para kay tatay. Biglang tumunog ang cellphone ni Javier. Ang kanyang muka ay namutla. Ang mga buyers, nandoon na sila sa mansyon. Maaga silang dumating. Vanessa, kailangan na nating bumalik. Mabilis silang umalis. Iniwan akong nakatali sa gitna ng madilim na taniman. Ang apoy mula sa iron box ay unti-unti nang namamatay, iniwan ng amoy ng sunog na papel at pag-asa. Gamit ang huling lakas ng aking mga braso, napatid ko ang tali. Hinablot ko ang calling card sa putikan. Malabo na ang mga sulat pero kabisado ko ang bawat numero. Kailangan kong makarating sa kalsada. Kailangan kong pigilan ang pirmahan bago sumikat ang araw. Dahil bukas, hindi lang lupa ang mawawala sa akin, kundi ang kaluluwa ng aking anak. Gumagapang ako sa gitna ng maputik na taniman. Ang bawat hininga ko ay may kasamang hapdi at amoy ng sunog na papel. Tiningnan ko ang abo ng iron box ni Tatay Berto na unti-unting nililipad ng hangin. Akala ni Javier, sa pagsunog ng mga papel na yon ay nabaon na rin niya ang aking pagkatao. Ngunit habang hinihimas ko ang calling card ni Ate Lazaro na mahigpit kong hawak sa aking palad, naramdaman ko ang isang uri ng lakas na hindi nanggagaling sa dokumento, kundi sa poot ng isang inang minakawan ng dangal. Hindi pa tayo tapos, Javier. Bulong ko sa gitna ng dilim. Pinilit kong tumayo kahit na nanginginig ang aking mga tuhod. Tinahak ko ang daan patungo sa kalsada. Iniiwasan ang bawat anino na baka tauhan ni Javier. Nakarating ako sa tapat ng bahay ni Mang Isko, ang matalik na kaibigan ni tatay na matagal na ring magsasaka sa aming lupain. Sa isang mahinang katok, bumukas ang pinto at bumungad ang gulat na mukha ng matanda. Diyos ko, Beatrice! Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Mang Isko habang mabilis akong pinapapasok at binibigyan ng tuyong tuwalya. Mang Isko, kailangan ko ng telpo. O ngayon din po. Hingal kong sabi. Nanginginig ang aking mga daliri habang idinidal ko ang numero ni Ate Lazaro. Matapos ang 3 ring, sumagot ang abogado. Attorney si Beatrice Ito. Halos gumaralgal ang boses ko. Sinunog nila ang iron box ni tatay. Wala na ang mga sulat, wala na ang insurance documents ni Javier. Attorney, natatakot ako para kay Micaela. Narinig ko ang mahinahong buntong hininga ni Ate Lazaro sa kabilang linya. Beatrice, makinig ka ng mabuti. Nagkamali si Javier sa pag-aakalang ang mga papel na iyon ang tanging hawak natin. Ang orihinal na titulo ng lupa at ang guardianship clause ay ligtas na nakadeposit sa bangko sa Tacloban bago pa pumanaw si Berto. At ang tungkol sa insurance fraud. May digital copies ako ng bawat transaksyon na ipinadala sa akin ng tatay mo bago siya nawala ng kakayahang maglakad. Nakahinga ako ng maluwag, tila ba may malaking tinik na natanggal sa aking dibdib? Si tatay? Hanggang sa huli, naging mas matalino siya kaysa sa halimaw na pinakasalan ko. Anong kailangan kong gawin, attorney? Tanong ko. Magpahinga ka muna dyan kay Mang Isko. Bukas, sa mismong araw ng libing, dun natin sila haharapin. Huwag kang magpapakita sa kanila ngayong gabi. Hayaan nating isipin ni Javier na panalo na siya. Dun siya magiging kampante. Dun siya magkakamali. Samantala, sa loob ng aming mansyon, ramdam ang tensyon sa pagitan ni Javier at ng mga buyers mula sa Maynila. Mula sa kusina, nakikinig si Mang Isko sa mga balita mula sa kanyang anak na nagtatrabaho bilang driver ni Javier. Ma'am Beatrice, balita ko ay hindi na mapakali ang mga kasama ni Javier. Ang mga buyer na yon ay mga seryosong tao. Sinabi nila kay Javier na kung hindi pipirma si Micaela bukas pagkatapos ng libing, kukunin nila ang mansyon at ang bawat ektarya ng nyugan bilang kabayaran sa utang. Kwento ni Mang Isko. Naramdaman ko ang takot para sa aking anak. Si Micaela ay walang malay na ang kanyang daddy ay itinataya ang kanyang kinabukasan sa isang maduming sugal. Nay! Bakit ang tagal ni nanay?
Narinig kong muli ang boses ni Michaela sa aking isipan. Ang sakit na isiping pinalayo nila ang anak ko sa akin sa pamamagitan ng kasinungalingan. Ginamit ko ang gabing iyon para maghanda. Nilinis ni Aling Maria, asawa ni Mang Isko, ang aking mga sugat at binigyan ako ng disenteng damit, isang itim na terno na dapat ay isusuot ko sa libing ni tatay. Habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin, hindi ko na nakita ang Beatriz na tagalinis sa Maynila. Ang nakita ko ay ang anak ni Berto, ang tagapangalaga ng lupain ng Leyte. Beatriz, tawag ni Mang Isko bago kami matulog. Nakausap ko ang iba pang mga magsasaka sa barangay. Lahat sila ay galit sa ginawa ni Javier sa'yo. Kapag nagbigay ka ng hudyat bukas, lahat kami ay tatayo sa likod mo. Utang namin ang aming buhay kay Berto. At hindi namin hahayaang babuyin ng dayuhang yan ang pamilya niyo. Naramdaman ko ang init ng utang na loob mula sa mga taong tunay na nagmamahal sa amin. Hindi pera, kundi katapatan. Pagsikat ng araw, ang tunog ng kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw sa buong bayan. Ito na ang araw ng libing. Ito na ang araw na ibabaon ko hindi lang ang aking ama, kundi ang 10 taon ng aking pagiging biktima. Nakarating kami sa sementeryo ng Patago. Mula sa malayo, nakita ko ang marang, yang prosesyon na inorganisa ni Javier. Nakasuot siya ng puting barong, tila isang tapat na manugang na nagdadalamati. Sa tarti niya ay si Vanessa, na balot ng mamahaling alahas, at si Micaela, na tila ba nabulag na ng kinang ng bagong buhay na inialok sa kanya. Nakita ko rin ang mga lalaking nakasuit at shades, ang mga lenders mula sa Maynila, na nakatayo sa isang sulok, naghihintay na matapos ang seremonya para kunin ang kanilang premyo. Dahan-dahan akong lumapit habang ibinababa ang kabaong ni tatay. Ang bawat tao sa paligid ay napalingon. Ang mga bulungan ay nagsimula. Beatriz? Buhay siya? Akala ko ba dinala siya sa ospital dahil nabaliw? Napatigil si Javier sa kanyang pag-arte. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay nang makita niya akong naglalakad ng tuwid, hindi duguan, hindi nakagapos, kundi punong-puno ng dignidad. Nay? Sigaw ni Micaela, akmang lalapit sa akin pero hinawakan siya ng mahigpit ni Javier sa braso. Beatriz, anong ginagawa mo rito? Sinabi ko na sa iyong magpahinga ka muna. Bulyaw ni Javier, pilit na pinapanatili ang kanyang otoridad sa harap ng mga tao. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo sa mga mata. Narito ako para ihatid ang tatay ko, Javier. At narito rin ako para pigilan ang pagbenta mo sa kaluluwa ng anak natin. Sa likuan ko, lumitaw si Ate Lazaro kasama ang 2 opisyal mula sa National Bureau of Investigation, NBI. Javier Salvador. Malakas na tawag ni Ate Lazaro. May hawak kaming warrant of arrest para sa iyo sa kasong insurance fraud, falsification of public documents at child abandonment. At narito rin ang opisyal na titulo ng lupa na nagpapatunay na si Beatriz Salvador ang tanging legal guardian ng pamanang ito. Nagkagulo ang mga tao. Akmang tataka si Vanessa pero hinirang siya ng mga asawa na mga magsasaka ni tatay. Javier, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Micaela, ang kanyang mga mata ay puno na ng takot at pagdududa. Doon ko nakita ang huling alas ni Javier. Bigla niyang hinila si Micaela at itinutok ang isang nakatagong patalim sa leeg ng sarili niyang anak. Huwag kayong lalapit! Sigaw ni Javier, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa desperasyon. Akin ang lupang ito! Akin ang pera! Beatriz, sabihin mo sa kanila na ibigay ang titulo. Kung hindi, isasama ko ang anak mo sa hukay ng tatay mo. Napatigil ang lahat. Ang bawat hininga sa sementeryo ay tila naputol. Tumingin ako kay Micaela at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagdurog ng bawat pagtingin niya sa kanyang ama. Daddy? Bakit? Bulong ni Micaela habang tumutulo ang kanyang mga luha. Tumingin ako kay Javier nang may malamig na kumpiyansa. Bitawan mo siya, Javier. Dahil ang mga taong pinagkakautangan mo, hindi sila titigil hanggat hindi mo na ibibigay ang pera. At sa oras na mapunta ka sa kulungan, wala nang magpoprotekta sa iyo sa kanila.
Isang desisyon ang kailangang gawin ni Javier sa gitna ng puntod ni Tatay Berto. Ang katahimikan ay tila bahudyat ng isang madugong pagtatapos. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila tunog ng isang batingaw na nagbabala ng kamatayan. Sa gitna ng sementeryo, sa harap ng nakabukas na hukay ni Tatay Berto, ang anak kong si Micaela ay nanginginig sa takot habang ang talim ng patalim ni Javier ay nakabaon sa kanyang murang leeg. Ang puting bestida ni Micaela ay unti-unti nang nadudumihan ng putik at luha. Ang mismong bestidang binili ni Javier para itago ang kanyang maitim na budi. Javier! Bitawan mo ang anak natin! Sigaw ko, ang boses ko ay nanginginig sa pag-itan ng pagmamakaawa at matinding puot. Wala siyang kinalaman dito. Sa akin ka may atraso. Huwag mong idamay ang bata. Wala na akong pakialam, Beatriz. Bulyaw ni Javier. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ligaw na tila isang hayop na nakurung sa sulok. 10 taon akong nagtago. 10 taon akong nagtiis sa utos ng mga taong iyon sa Manila. Akala ko ang lupang ito ang magliligtas sa akin. Pero heto ka, pilit na sinisira ang lahat. Daddy, nasasaktan po ako. Hikbi ni Micaela. Ang tawag na daddy na dati ay puno ng paghanga, ngayon ay puno na ng kilabot at pagsisisi. Tumahimik ka, Micaela. Kung naging masunurin ka lang at pumirma agad, hindi tayo aabot sa ganito. Singhal ni Javier sa anak. Sa isang sulok, nakita ko ang mga lenders mula sa Manila na dahan-dahang lumalapit. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon, tila ba nanonood lamang ng isang palabas. Ang isa sa kanila ay humawak sa kanyang bewang, tila naghahanda ring bumunot ng armas. Javier! Tawag ng lalaking naka-shades, ang boses ay malamig pa sa bangkay ni tatay. Hindi namin kailangan ng drama. Kailangan namin ng pera o ang titulo. Kapag may nangyaring masama sa batang yan, mawawala ng halaga ang pirma niya. At kapag nangyari yon, ikaw ang susunod na ibabaon namin sa tabi ng biyenan mo. Doon ko nakita ang pagkakataon. Ang kasakiran ng mga taong kinakapitan ni Javier ang siya ring magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Narinig mo sila, Javier? Sabi ko habang dahan-dahang humahakbang pasulong pilit na pinapakalma ang aking sarili. Walang magliligtas sa'yo. Kahit patayin mo kami ni Micaela, ang titulo ay nasa kamay ni Ate Lazaro at ng NBI. Sa oras na bumagsak ang patalim na yan, wala ka ng leverage. Magiging isang ordinaryong kriminal ka na lang, nakakatayin ng sarili mong mga amo. Huwag kang lalapit, Beatriz. Ibibigay mo ang titulo o itutuloy ko ito. Ibigay mo na, Beatriz! Sigaw ni Vanessa mula sa likuran. Ang kanyang mukha ay balot na rin ng takot habang hawak siya ng mga asawa ng mga magsasaka. Javier, let's just go. Iwanan na natin ang mga ito. Tumahimik ka, Vanessa. Ikaw ang nagtulak sa akin na bumalik dito. Ganti ni Javier. Sa sandali ngayon, ang atensyon ni Javier ay bahagyan na ingat kay Vanessa. Hindi ko na hinintay ang susunod na segundo. Micaela, kagat! Sigaw ko. Gaya ng itinuro ko sa kanya noong bata pa siya bilang self-defense, marahas na kinagat ni Micaela ang braso ni Javier. Sa gulat at sakit, bahagyang lumuwag ang kapit ni Javier. Mabilis na kumawala si Micaela at tumakbo patungo sa akin. Naguyo na! Sigaw ni Ate Lazaro. Mabilis na sumugod ang mga operatiba. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi para pumatay, kundi para babalaan si Javier. Napasubsob si Javier sa putikan, ang patalim niya ay tumalsik malapit sa kabaong ni tatay. Sa isang iglap, ang mga kamay na dati ay humahaplos sa amin ng may kasinungalingan ay pinusasan na sa harap ng buong barangay. Nay! Nay! Patawarin niyo po ako! Hagulgol ni Micaela habang mahigpit akong niyayakap. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng trauma. Nabulag po ako. Akala ko po ay totoo siya. Patawarin niyo po ako, Nay. Hinaplos ko ang buhok ng aking anak. Ang mga luha ko ay malayang dumadaloy. Shh! Tapos na anak. Narito na si nanay. Ligtas ka na. Tiningnan ko si Javier habang kinaladkad siya ng mga pulis palayo.
Ang kanyang barong na puti ay puno na ng dumi ng sementer. Isang simbolo ng kanyang nadungmisang danggal. Bago siya isakay sa patrol car, tumingin siya sa akin. Walang bakas ng pagsisisi. Tanging purong pot. Hindi pa tayo tapos, Beatrice. Mabubulok ka rin sa hirap. Sigaw niya. Ngunit hindi ko na siya sinagot. Lumingon ako sa mga lenders mula sa Manila. Nakita nilang wala na silang mapapala, kaya dahan-dahan silang sumakay sa kanilang itim na van at humarurot palayo. Alam kong hindi pa sila tapos kay Javier, at yon ang magiging sarili niyang impyerno sa loob ng kulungan. Ati Lazaro, ituloy na natin ang libing. Sabi ko nang may malamig na kumpiyansa. Sa ilalim ng maulap na langit ng Leyte, sa wakas ay naibaba namin si Tatay Berto sa kanyang huling hantungan ng may tunay na katahimikan. Wala na ang mga peking iyak ni Javier. Wala na ang mapanuksong ngiti ni Vanessa. Tanging ang mga taong tunay na nagmamahal kay tatay ang naiwan. Matapos ang libing, tumayo ako sa harap ng puntod ni tatay, hawak ang kamay ni Micaela. Tay, panalo na tayo. Bulong ko. Hindi ko po hahayaang mawala ang kamanang iniwan nyo, at pangako po, hinding-hindi ko nahahayaang may manakit muli sa apo nyo. Tumingin ako sa malawak na nyuga na abot tanaw mula sa sementeryo. Ang hangin ay tila nagdadala ng bagong pag-asa. 10 taon akong naging gago at martir sa paningin ng iba. Pero ngayon, ang Beatriz na nakatayo rito ay hindi na kailanman yuyuko sa kahit na sinong lalaki. Ngunit habang paalis kami, isang lalaking nakauniporme ng kartero ang lumapit kay Ate Lazaro at may iniabot na isang luntiang sobre. Beatriz, kailangan mo makita ito, sabi ni attorney. Ang kanyang muka ay biglang nagseryoso. Ito ay galing sa bangko sa Manila. Tila may huling sorpresa pa si Javier na hindi natin inaasahan. Napatigil ako. Isang huling alas? O isang bagong panganib? Ang akala ko ay tapos na ang laban nang makita ko ang mga posas sa kamay ni Javier. Akala ko, sa pagbuhos ng huling lupa sa puntod ni Tatay Berto, ay tuluyan na ring malilibing ang 10 taon ng aking pagdurusa. Ngunit habang hawak ni Ate Lazaro ang luntiang sobre mula sa bangko sa Maynila, ang lamig ng hangin sa sementeryo ay tila naging yelo na humaplos sa aking batok. Attorney? Ano yan? Tanong ko habang unti-unting kumakawala sa yakap ni Micaela. Dahan-dahang binuksan ni Ate Lazaro ang sobre sa harap namin. Inilabas niya ang ilang pahina ng dokumento na may mga tatak na urgent at final notice of foreclosure. Nanlambot ang aking mga tuhod sa aking nabasa. Beatrice, anak? Hindi lang basta tinangkang ibenta ni Javier ang lupa. Pahayag ni attorney nang may mabigat na tinig. 6 na buwan bago siya nagpakita rito sa Leyte, gumamit siya ng isang peking special power of attorney na may pirma mo at ni Berto. Isinangla niya ang buong taniman sa isang pribadong lending firm sa Maynila sa halagang 15 milyong piso. Ano? Halos mapatili si Micaela. Pero si Lolo? Nasa ospital siya noon. At si Nanay? Nasa Maynila. Iyon ang ginamit niyang pagkakataon. Patuloy ng abogado. At dahil hindi nabayaran ang mga interes sa loob ng 3 buwan, mayroon na lamang kayong 30 araw para bayaran ang buong utang. Kung hindi, kukunin ng mga lenders ang bawat pulgada ng lupang pinaghirapan ni Berto. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. 15 milyon? Saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Ang 10 taon kong pagtitipid sa Maynila, ang bawat sentimong itinagu ko mula sa pagkuskos ng sahig ng ospital ay barya lamang kumpara sa halimaw na utang na iniwan ni Javier. Nay, kasalanan ko ito. Hikbi ni Micaela, muling lumuhod sa putikan. Kung hindi ako naniwala sa mga regalo niya, kung hindi ko kayo pinagtabuyan, sana ay maaga nating nalaman ang lahat. Hinawakan ko ang balikat ng aking anak. Ang aking mga kamay na magaspang at amoy disinfectant pa rin ay siyang naging sandigan niya. Tumayo ka, Micaela. Hindi ito ang oras para sa pagsisisi. Ang bawat patak ng luha natin ay sayang na segundo para iligtas ang pamana ni lolo mo.
Lumingon ako sa mga pulis na pasakay na sana kay Javier. Sandali lang! Sigaw ko. Nilapitan ko ang patrol car. Si Javier ay nakaupo sa loob, nakayuko, pero nang makita niya ako ay dahan-dahan siyang tumingala. Isang demonyong ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng kanyang pagkakaaresto. Nakuha mo na ang sobre, di ba? Tawa ni Javier, isang tunog na tilaba galing sa kailaliman ng lupa. Akala mo ba ay hahayaan kitang maging reyna sa lupang iyon? Kung hindi mapupunta sa akin ang yaman ni Berto, sisiguraduhin kong sa kalsada ang bagsak nyo. I already spent the money, Beatrice. Inubos namin ni Vanessa sa sugal at luho. Wala na kayong natatakbuhan. Hayop ka, Javier! Akma siyang susugurin ni Micaela, pero pinigilan ko ang aking anak. Tumingin ako kay Javier nang may malamig na kumpiyansa. Isang kumpiyansang nakuha ko mula sa 10 taon ng pag-iisa sa malupit na lungsod. Akala mo ay natalo mo ako dahil sa pera, Javier? Nakalimutan mo yata. Bago ako naging tagalinis, ako ang anak ni Berto. At bago mo nakuha ang perang yon, may isang tao kang minaliit. Isang taong hindi mo akalang tatalikod sa'yo. Lumingon ako kay Vanessa na ngayon ay nakapiring ang mga kamay at binabantayan ng mga taga-barangay. Vanessa, alam kong ikaw ang may hawak ng mga records ng bank accounts ni Javier sa Singapore. At alam ko rin na ikaw ang nag-draft ng peking pirma ko. Wala akong alam dyan! Sigaw ni Vanessa, pilit na kumakawala. Talaga? Isi ko. Dahil bago ako umalis sa Maynala kanina, may isang kaibigan mo ang nagpadala sa akin ng kopya ng usapan niyo sa cellphone. Pinaplano mong takasan si Javier, dala ang natitirang 5 milyon na itinago niyo sa ilalim ng pangalan mo, di ba? Gusto mong iwan si Javier na mabulok sa utang habang ikaw ay nagpapakasarap sa ibang bansa? Namilog ang mga mata ni Javier. Lumingon siya kay Vanessa. Anong sabi mo? Vanessa, totoo ba ito? Javier, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling ang labanderang yan. Sigaw ni Vanessa. Attorney Lazaro, ipakita mo sa kanila. Utos ko. Inilabas ni attorney ang kanyang tablet at ipinakita ang isang screenshot ng bank transfer na naganap nitong nakaraang linggo lamang. 5 milyong piso mula sa loan proceeds na inilipat sa isang account na nakapangalan lamang kay Vanessa. Ikaw na ahas ka! Bulyo ni Javier, pilit na sinisipa ang pintuan ng patrol car para maabot ang kanyang kabit. Pinagkatiwalaan kita, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang dalawang taksil ay nagsimunang mag-away at magsisihan sa harap ng buong barangay. Ang kanilang perpektong relasyon ay gumuho na parang kastilyong buhain sa harap ng katotohanan. Vanessa, tawag ko sa babaeng humamak sa aking pagkatao. May deal ako sa iyo. Ibibigay mo sa amin ang 5 milyong yan bilang partial payment sa utang ng lupa at tetestigo ka laban kay Javier tungkol sa panggigipit niya kay Tatay Berto. Kung gagawin mo yon, kakausapin ni Ate Lazaro ang piskal para mapababa ang parusa mo. Pero kung hindi, sisiguraduhin kong mabulok ka sa kulungan kasama ng lalaking kinamumuhian mo na ngayon. Napatigil si Vanessa. Tumingin siya kay Javier, pagkatapos ay sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot ng isang mandaraya na naisahan ng sarili niyang laro. Sige, gagawin ko. Mahinang sagot ni Vanessa. Ibibigay ko ang pera, basta iligtas gilang ako sa galit ng mga lenders ni Javier. Nay, sapat na ba ang 5 milyon? Tanong ni Micaela habang pinapanood naming umalis ang mga sasakyan ng pulis dala ang 2 halimaw. Hindi pa, anak. Kulang pa ng 10 milyon. Buntong hininga ko habang nakatingin sa malawak na niyugan. Pero narito tayo sa Leyte. Ang mga tao rito, hindi tayo pababayaan. At higit sa lahat, ang mga kamay na ito... Itinaas ko ang aking mga palad na puno ng kalyo. Hindi ito napapagod sa paggawa ng paraan. Ngunit sa gitna ng aming pagpaplano, isang itim na van ang huminto muli sa tapat ng sementeryo. Hindi ito ang van ng mga lenders. Bumaba ang isang matandang babae na nakasuot ng napakamahal na asul na terno. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Beatrice Salvador?
Tawag ng matanda. Sino po sila? Ako si Doña Aurora, ang may-ari ng ospital na pinagtatrabahuhan mo sa Maynila. Wika ng matanda habang dahan-dahang lumalapit. 3 taon mo akong pinagsilbihan ng walang reklamo. At 3 taon kong pinanood kung paano mo ipinagtatanggol ang dangal mo kahit sa harap ng mga pasyenteng mapang-api. Nalaman ko ang nangyari kay Berto. At nalaman ko ang katarantaduhan ng asawa mo. Nanliit ang aking mundo. Doña Aurora, anong ginagawa niyo rito sa Leyte? Narito ako para bayaran ang utang na loob ko sa iyo, Beatrice. Sabi ng Donya habang iniaabot ang isang blangkong tseke. Noong inatek ako sa puso sa hallway ng ospital at walang nakakita sa akin kundi ikaw, hindi mo lang ako iniligtas. Ibinigay mo ang sarili mong dugo para sa emergency transfusion ko dahil pareho tayo ng rare blood type. Akala mo ba ay nakalimutan ko na yon? Napahagulgol ako sa gitna ng kalsada. Sa bawat pagtitiis ko sa Maynila, sa bawat paghamak sa akin ni Javier, ang langit ay may inihaandang sagot na hindi ko kailanman inaasahan. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ko ang tunay na sikat ng araw sa aking balat. Ang bigat ng tsekeng hawak ko mula kay Doña Aurora ay hindi kasing bigat ng pasasalamat na nag-uumapaw sa aking dibdib. Sa gitna ng sementeryo, kung saan akala ko ay tuluyan ng gumuho ang mundo ng mga Salvador, isang himala ang namulaklak mula sa mga kamay na dati ay itinuring kong marumi. Tumingin ako kay Doña Aurora. Ang babaeng akala ko ay boss ko lang, pero siya pala ang magiging anghel ng aking pamilya. Doña Aurora, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Hitbi ko habang hawak ang tseke. Masyado po itong malaki. Isang hamak na tagalinis lang po ako sa ospital nyo. Hinawakan ni Doña Aurora ang aking mga kamay. Beatrice, ang isang hamak na tagalinis ay hindi nag-aalay ng sariling dugo para sa isang estranggero. Ang perang iyan ay pambayad sa utang na loob ko sa iyo, at ang sobra ay puhunan para sa muling pagbangon ng taniman ni Berto. Leyte needs women like you, Beatrice, women who know how to protect their legacy. 1 linggo ang mabilis na lumipas. Sa tulong ni Ate Lazaro, tuluyan naming nabayaran ang 15 milyong pisong utang na iniwan ni Javier. Ang mga lenders mula sa Maynila ay hindi na muling nagpakita. Kasabay nito, ang kaso laban kay Javier at Vanessa ay naging maugong sa buong probinsya. Bago sila tuluyang ilipat sa maximum security prison sa Maynila, nagpasya akong bisitahin si Javier sa kulungan sa huling pagkakataon. Kasama ko si Micaela, na ngayon ay mas matatag na at hindi na muling nagpapadala sa matatamis na salita. Nang makita kami ni Javier sa likod ng rehas, tumayo siya at lumapit, umaasang may dala akong balita ng pagpapatawad. Ang kanyang mukha ay payat na. Wala na ang kinang ng isang businessman. Tanging ang amoy ng luma at maduming selda ang gumabalot sa kanya. Beatrice? Micaela? Alam ko namang hindi niyo ako itatakwil. Sigaw ni Javier, ang boses ay puno ng desperasyon. Nabayaran na ba ang utang? Sabihin mo sa kanila na i-withdraw ang kaso. Pamilya tayo, di ba? Tumingin ako sa kanya ng may malamig na mata. Inilabas ko mula sa aking bag ang opisyal na dokumento ng release of mortgage at ang bagong titulo ng lupa na nakapangalan na lamang kay Micaela sa ilalim ng aking guardianship. Nabayaran na ang lahat, Javier. Sabi ko ng mahinahon. Pero hindi dahil sa iyo. Nabayaran ng utang dahil sa 10 taon kong pagpapakasakit sa Maynila, ang buhay na ikinahiya mo. Ang lupang ito ay ligtas na mula sa iyong kasakiman. Kung ganoon, palabasin niyo na ako rito. Tutulungan po kayo mag-manage. Daddy, tama na. Sabat ni Micaela, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang tanging management na gagawin mo ay ang bilangin ng mga taon na mananatili ka sa loob. Testigo si Auntie Vanessa laban sa iyo. Sinabi niya ang lahat, mula sa pagnanakaw mo kay Lolo hanggang sa pagpapanggap mong patay ka para makuha ang insurance. Namilog ang mga mata ni Javier. Ano? Ang ahas na yon, Beatrice, parang awa mo na. Tapos na ang awa ko, Javier.
Sabi ko habang tumatalikod. 10 taon mo akong pinagluksa para sa isang lalaking buhay naman pala at nagsasaya sa piling ng iba. 10 taon mong pinahirapan ng tatay ko. Ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Berto ay siyang magsisilbing rehas mo habang buhay. Goodbye, Javier. Sa labas ng seldang ito, patay ka na sa amin. Paglabas namin ng presinto, ang sikat ng araw sa Leyte ay tila mas maliwanag kaysa dati. Bumalik kami sa aming mansyon. Sa tulong ng mga magsasaka ni tatay, nilinis namin ang bawat sulok ng bahay. Itinapon namin ang lahat ng mamahaling kagamitan na binili ni na Javier at Vanessa mula sa nakaw na pera. Ibinalik namin ang lumang silya ni tatay sa sala at ang kanyang portrait ay muling nagbigay ng danggal sa aming tahanan. Nay, anong plano natin ngayon? Tanong ni Micaela habang nakatano kami sa malawak na niyuga na puno ng mga bagong sibol. Mag-aaral ka, Micaela. Tatapusin mo ang kurso mo sa agrikultura para ikaw ang tunay na mag-alaga sa pamanang ito. Ngiti ko sa kanya. At ako? Mananatili ako rito. Magtatayo tayo ng isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng abandonment dito sa Leyte. Ayoko may ibang Beatriz na dumanas ng hirap na naranasan ko. Lumapit sa amin si Mang Isko at ang iba pang mga magsasaka, dala ang mga sariwang niyog at ani mula sa bukid. Ma'am Beatriz, handa na po ang mga tao para sa pag-aani bukas. Kayo na po ang inaasahan naming magbigay ng hudyat. Naramdaman ko ang init ng katarungan. Sa dulo ng 10 taong kadiliman, hindi ko lang nakuha ang aking lupa. Nakuha ko ang respeto ng aking bayan at ang pagmamahal ng aking anak. Tumingin ako sa langit. Tila ba nakikita ko si Tatay Berto na nakangiti mula sa ulap? Tay, payapa na po ang lahat. Ang bawat butil ng pawis ko sa Manila, dito po nagbungas sa lupang minahal nyo. Hinawakan ko ang kamay ni Micaela ng mahigpit. Ang Beatriz na tagalinis ay tapos na ang tungkulin. Ang nakatayo ngayon ay si Beatriz Salvador, ang tagapang-alaga, ang ina, at ang babaeng nahanap ang sariling danggal sa gitna ng pinakamasakit na pagtataksil. Sa bawat paghampas ng hangin ng Leyte, dala nito ang amoy ng luya at bagong pag-asa. Dahil sa dulo ng bawat teleserye ng buhay, ang katotohanan ang laging huling humahalahak.